Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, pakita natin yung ating pinakamurang minivan. Ito ang D64B 4x2 automatic transmission K6A engine 660cc. Yung presyo nito mga kol is sumabot po siya ng 237,000 all in. So check natin kung ano yung package sa ating tag 237 na Suzuki na minivan. Yung kulay ng ating unit mga kol is black. Yung itaas natin, fully tinted yung unit natin, at saka yung body natin is color blue. Ito yung kulay na napili ng ating client. Dito naman, original yung ating headlight sa D64B. H4 halogen, nakatitin yung park light natin. Ito naman yung ating signal light. Dito naman, naglagay tayo na Suzuki emblem. Tapos, ito is kinulayan natin ng black yung grills natin dito hanggang dito. Complete LTO registered yung ating unit. So direct na po yan sa ating customer yung registration kasi mid to order tayo. Dito naman sa gilid mga kol, naglagay tayo ng fender. So, ito yung request ng ating client. Semi-outer na 13 inches, brand new mags and brand new tire. Kinulayan natin yung disc brake natin ng kulay red para mas visible siya. Fully undercoat yung pangilalim natin. Dito naman sa side mirror natin is stock lang. So hindi siya power mirror, manual adjust lang siya mga kol. Dito naman sa gilid mga kol is kinulayan natin ng black dito na lining. Yan yung request ng ating customer para yung kulay ng kanyang unit is black yung roof, blue yung dito at saka black yung dito sa pinakababa. So kompleto po siya sa rain visor. Lahat ng unit natin is kompleto talaga sa rain visor. Makita din natin sa itaas mga kol is naglagay din tayo ng gutter type na top load carrier. Nire-recommend talaga natin yung mga ganitong top load carrier para kung gusto nyo na kargahan ng medyo mabigat is kaya po sa roof natin. Dito naman sa likuran, yung shock natin is naka-coils. Tapos dito, yung brake drum natin nakakulay red. Mag wheels, naka-semi outer. Kompleto din sa fender. Yung minivan natin mga kol is manual sliding. Hindi siya power slide. Makita natin. Slide siya. Ito naman yung view sa likuran ng ating minivan. Yung back door niya, hindi siya full glass. Hindi katulad ng mga DE64W. Meron siyang third light dito. Meron siyang washer. Logo sa ating channel. Wiper kompleto. Suzuki emblem. Then ito yung back door opener natin. Dito naman, meron tayong reverse camera. Tapos naglagay tayo ng plate holder para hindi mabend yung plaka natin. Dito naman, makita natin ito yung T-light ng mga DE64B na variant. Makita natin, ito yung ating signal light. Ito naman yung ating reverse light, park light, at saka yung ating brake light. Tingnan naman natin yung loob ng ating minivan. Dito mga kol, makita natin meron tayong dalawang upuan dito. At the same time, pwede natin to gawing storage box. Kasya po yung dalawang tao bawat upuan. So, dalawa dito, dalawa rin dito. Brand new yung matting natin. Bago na din yung ceiling natin. Naka-black felt siya mga kol. Ito naman yung upuan natin dito, street set. Then, foldable. Ang kaganahan nito sa ating minivan is pwede natin to i-fold para mas malaki yung space natin. So, pakita natin kung gaano kaganda yung mga ganitong minivan. Tatanggalin natin tong dalawang upuan para mas kita natin kung gaano kalawak yung loob ng ating minivan. Tanggalin natin yung dalawang upuan. Ito yung loob niya pag yung dalawang upuan na third seat lang yung tinanggal natin. Ito naman yung upuan natin sa gitna. I-fold natin to para kita-kita natin kung gaano siya kagamit pang negosyo. I-fold na natin yung upuan natin dito mga kol. So dito meron tayong hilain dito. Tapos meron tayong hilain dito sa gitna. Ito naman. Fold natin. No, ito yung upuan natin. Kung makita natin, fold na, straight set. Ganyan ka lawak yung minivan natin. Ito yung nakaupo tayo dito. Then ito naman pag nakahiga tayo. Ito yung the best pang camping na kol. Kasya po yung dalawang tao dito para mag-camping. Then kasya po yung motor dito. Kung gusto nyo na magkarga ng mga XRM, NMAX, kasyang-kasya po dito sa minivan natin. May mga motor lang na yung side mirror lang yung tatanggalin para mapagkasya natin. Makita din natin dito, ayan,
pwede din tayo mag-picnic dito sa loob ng ating minivan. Dito sa loob, meron tayong ilaw dyan. Tapos dito, meron tayong dalawang mini fan. Ayan, so gana yung dalawang mini fan natin mga kol. Yung mga ganitong mini fan mga kol, depende na yan sa customer natin kung gusto nila na palagyan ng mini fan. Kasi yung iba, or mga personal namin na unit, hindi kami naglalagay ng mga mini fan kasi satisfied na po kami sa aircon. Pero depende na yan sa customer kung saan lang manigurado sila na merong mini fan is mag-add-on lang tayo. Kung makikita natin dito sa gilid mga kol, naka body color siya. Tapos meron tayong tie range dito, riser, at saka jack sa loob ng ating minivan. Yan po yung previous natin na tools. Ngayon na mga kol is ibalik natin yung upuan natin. Ganun lang kadali. Tapos ganyan. Ito na yung upuan natin. So ito yung position natin pag nakaupo tayo. Kasya po dito yung 2 or 3 tao. Minsan nga 4 yung upo dito. Depende sa laki ng ating mga pasahero. Makita din natin dito, naka-brand new na yung mating natin. Ito naman yung legroom ng ating minivan pag nakaupo tayo dito sa pasahero. Tapos makita natin dyan, yan po yung view natin sa harap ng ating sasakyan. Ito naman yung ating upuan dito. Ang ganahan nito mga kolis, pwede natin to i-move forward. Gusto natin, ito yung pinakasagad. Then ito naman yung sagad sa likuran. And pwede din natin yan i-adjust kung ano yung gusto natin na posisyon sa ating upuan. Makita din natin dito, meron siyang headrest. Meron siyang extra lagayan dito, kompleto lahat sa seat belt. Kung makita natin mga kol, yan po yung dashboard natin, back to original yung setup natin. Ito naman yung steering wheel. Nalagyan natin ng steering wheel cover. Ito yung nagpalagay yung client natin na digital temperature gauge. 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Ito naman yung ating center mirror. Kompleto naman siya sa sun visor, left and right. Room lights, goods, function lahat. Then meron tong mga passenger. Ito naman yung passenger handle natin dito. At saka meron din sa kabila. Dito naman meron tayong extra lagayan. Ito yung glove box natin. Aircon switch, ito blower switch. Ayan, color green. Ibig sabihin is nag-function na yung aircon natin. Dito is yung ating hazard switch. Then ito naman yung shifter natin. Ito yung reverse. Kita natin. Meron siyang makita sa likuran. Tapos ito naman yung drive position. Kita natin naka-drive position din siya dyan. Ito naman yung gagamitin natin kung halimbawa sa mga maakyatan na lugar or gusto natin gamitin pang engine brake. Yung 2 at saka L. Park position naman. Kung makita natin dito mga kol, ito yung accelerator pedal, brake pedal, din yung ating parking brake pedal. Dito naman makita natin yung ating headlight adjuster, meron tayong extra lagayan, meron din tayong box na maliit dito. Makita naman natin dito sa door pads natin mga kol, is back to original yung ating kulay. Ano? Napakaganda, malinis tingnan. Dito naman tayo sa makina ng ating unit. Check natin kung gaano siya katibay yung mga ganitong makina. Kung makita natin, yan po yung makina natin. P6E engine, 660cc non-turbo. Ito yung ating injector sa 2-3. Naka-timing chain to mga kol. 12 valve. Dito naman yung ating ignition coil at saka spark plug. Makita din natin yung ating oxygen sensor, yung ating transmission oil gauge, camshaft sensor. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Then ito naman yung ating PCB valve. Ganda ng andar ng makina natin. Check naman natin sa kabilang side mga kol. Kung makita natin dito yung ating chassis number, gas tank opener nandito, goods. Mga ganitong chassis code or yung kanyang badge is mga latest. Kadalasan nito is nasa 13 to 2015 mga kol. Dito yung opener natin. Ito naman yung throttle body natin mga kol, yung throttle body natin latest setup. Ito yung oxygen sensor ng latest. Ganitong makina mga kol, basta mga latest sa P6A is meron na siyang crankshaft sensor. Yung old model is wala siyang crankshaft sensor. Alternator, aircon compressor. Ito yung stick ng ating oil, bagong change oil. Polysynthetic yung gamit natin. Ito naman yung ating main fuse box, air filter housing, din yung ating ECU. Dito naman makita yung ating hood opener. Dito yung ating wiper motor, windshield washer reservoir, brake fluid reservoir, coolant reservoir.
Yan yung stick natin dito. Makita natin dito, malinis tingnan yung setup natin dito. Naka-body color siya na setup mga kol. Yan yung setup natin ngayon mga kol sa ating tag 237 na Suzuki minivan. So sa gusto mag-order, message lang kayo sa ating Facebook page, Dudong Lagan or Surplus TV. Ngayon mga kol, medyo mataas yung pila natin. Siguro 8 to 9 months yung gawan or 10 months. Depende na yan kung makapag-antay kayo kasi unahin namin yung mga naunang nag-order sa atin. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Din click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga kol and bye-bye. God bless po sa ating lahat.